Hi mga ka-traders! Kamusta po kayong lahat? At ako, kamusta naman ako? So, hindi ko intro yon. Anyways, no, sa video na ito, mag-a-analyze po tayo ng XAUSD or ng gold. Ipapaliwanag pa nga natin yung aking key principles, no, when it comes to trading the gold, no, the XAUSD, especially marami nagtatrade ng CFDs or ng commodities, currencies. Ngayon, marami pong pangyayari na ganta na tumataas bigla-bigla ang isang asset, no, na ating tinetrade. Ngayon, paano ba dapat ang approach? Magse-sell short ka ba agad-agad or titignan mo muna o magbabuy ka pa rin sa taas? Let's find out. Ngayon, anyways, no, hindi na ako nag-ayos guys ang aking mukha, no. Actually, medyo kakauwi-uwi pa lang natin galing sa isang seminar. No, ando si parang Hive kanina, no. Nakapagpa-picture pa tayo. Anyways, ito na nga, no. So, ang sinabi natin last time, no, sa ating post ay pwedeng bumaba ang gold. Hindi naman natin sinabi na talagang bababa dito dahil may Fibonacci retracement na nga dyan. Ang sinabi natin, pwede ka mag-sell short. Siyempre, titignan mo muna, no? Kasi dito, kaya may mga parameters tayong tinitignan dahil hindi ka agad basta-basta, halimbawa dito, sell short na agad, tumaas. Liquidated ka na, no? Or margin call ka na. Or dito, sell short na ba agad? Hindi, kasi pwede pang tumaas eh. There should be a range na valid dapat sa'yo. Okay, ngayon, ito nga yung aking sinabi. Unang-una, nung blinag ko siya or pinost ko siya rather, nandito na siya bande, nasa 370, mga nandito na. Mga nandito somewhere 370, 371. Ngayon, sabi ko nga, ang aking insights dyan is pwedeng bumaba yung presyo ng gold. Ngayon, kumbaga, tumaas pa rin siya pero as in, bumaba nga somehow pullback. Anong sabi ko sa post ko? Siyempre, pwedeng mangyari yung pagbaba, pwede ring hindi, no? Pwedeng magpatuloy nga siyang tumaas kung may momentum talaga. Pero what I'm pointing is, may opportunity na tayo ay mag-entry ng sell short dito. No? Pinost ko siya nung nandito, pero hindi ko sinabi mag-sell short ka agad. So, tama pa rin yung na analyzation natin, yung forecast natin na, 'di ba, somewhere around that level, no, dahil nga overbought na, medyo mataas na the standard deviation or the dispersion of the data is far more than the mean, no. Yun nga yung tinatawag natin na mean reversion. Ngayon, for example ng mean reversion, no, kung ikaw nag-sell short ka dito banda, ano na nangyari sa presyo? Bumaba na. Di panalo ka, 'di ba? Or kumita ka. At ngayon, eto na nga yung moving average or the mean. Yung average na galaw niya bumalik, 'di ba? Nag-meet sila ulit. So, kaya ngayon, ang medyo ano lang, no, hindi natin ganun na anticipate is itong sideways dito between sa 0.236, no? Or 23% down ng Fibonacci retracement. So, it's clearly medyo nawala yung momentum ng kaunti, no? 'Di ba? Parang humina, pero parang hindi siya nawala eh. Humina yung momentum ng gold, pero parang hindi nawala eh. Kaya ako, kumbaga, kung nag-sell short dito, kumita, medyo hinay-hinay muna. Yan ang analyzation natin sa gold. Bakit? Kasi baka tumaas ulit eh. Nagpapakita siya ng, although wala tayong nakikitang volume reference, no, pero kasi makikita nyo na nag-i-stay, ayaw bumaba rito eh. Sa anong presyo to? Ayan, 3365. Ayaw bumaba ng 3360 eh. So, kung mag-stay yan sa 3370 above, so pwede pang tumaas ang gold. Pero, para sa akin, kung i-break down niya, yung 3365, okay, 'di ba? Pwedeng magtuloy-tuloy pa baba eh. Kasi ano nga sabi ko, kung ano yung, 'di ba, ang laki niya gumalaw in a short period of time, ang taas, ang laki, far more than the average. Kasi ano yung average na galaw? Ito, 'di ba? Ito yung average na galaw. Ngayon ang ginawa niya ito. So, ayan nga, kung makikita niyo yung pagbagsak, medyo di naman sobrang laki pero may galaw din na pabagsak, no? Kaya nga dito, again, to sum up, hindi agad ako basta magbabuy din dito or magsa-sell short kasi sideways range eh. We need to know first the confirmation and continuation kung saan siya papunta. Okay? So, kaya yun lamang po. Follow for more contents like this. Yun. Nag-update lang tayo.